Walang tao. Hindi mo napansin mo naman. Bumukas na. Okay, magandang hapon sa gabi sa ating lahat. Sa Lunes na naman, kaya tayo po ay muli narito para po ay pasalamatan at purihin po natin ang Diyos sa mga oras po nito. Che, start na tayo, no? Opo, sige. Okay, tayo po ay simula na po. Tayo po ay umawi. Nawitin po na papurihan po natin ang Diyos. Nawitin po natin, I shall love the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my mind. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Once again, I shall love the Lord. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you, Lord, I love you. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you. Lord, I love you. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Nako po ang ating chairman sa panimula pong panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buong maghapon na binigay mo sa amin ng lakas. Salamat po, Ama, sa karunungan na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na ginawa namin. Sinamaan niyo po kami, O Diyos. Sa lahat ng aming plano, hindi mo kami na binitawan, Panginoon. Nandun pa rin yung pag-ibig mo. Yes. Nandun yung paalala mo sa amin. Ano mang mali namin nagawa ko, Diyos, na tunay, Panginoon, na napakabuti mo po, Panginoon. Lord, salamat. Lagi mo kami pinalalaanan. At lagi ka nang bibigay sa amin ng paalala. Kung ano man ang aming maling nagawa, Panginoon, at salita kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa oras na ito, na araw ng pagpupuri, sa oras na ito, kasama ka namin sa pagkakataon ko, Panginoon. Sa iyong mga salita, narinig po namin, at ang magsasalita po sa gabi ito, bigyan mo po siya ng kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, wala po siya magagawa kung wala ka sa buhay niya, Panginoon. Kaya kung titingnan namin siya, Lord, babagsak kami, pero ikaw ang aming titingnan at ginamit mo po siya, Panginoon. Amen. Salamat po, Diyos, kung ano man ang kanyang sarili, higit kang makakaalam, Panginoon. Yes, Lord. Na oras na ito, napakalaga, ang iyong salita, napakalaga ang makikipag-ugnay sa iyo, Diyos. Alam ko, Panginoon, nandun yung pag-ibig mo sa amin ng Diyos. At sa bawat pamilya namin, dinadalangin ko po sa iyo. Kung saan man sila ngayon, lahat kami nandito, ingatan mo po ang bawat sambahayan namin, Panginoon. Salamat po, Ama,
Nag-i-start na po kami sa gawain po sa gabing ito, Panginoon. Pangunaan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami pangunawa at tunay na makikinig kami at inyong salita at ma-apply po namin sa buhay namin ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa buhay na nangyayari. Alam ko, Diyos, na higit kang makakalam, Panginoon. Hindi kami maagaw ng gawa ng sanlibutan, kundi pagkos, kasama ka namin, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin itinataas ng lahat ng bagay sa bawat buhay namin, Panginoon. Ikaw lang ang Panginoon ang aming pasasalamat lahat ng bagay na ginawa mo po sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Patuloy po natin purihin ang Diyos sa Holy Spirit. Let us continue to worship the Lord. Dakilain po natin siya sa pamamagitan ng mga papuling awit. Ulitin po natin, let us adore. Yes, glory Jesus. Let us adore the ever-living God. Come render praise unto Thee, who spread out in heaven and established the earth. And all glory unrevealed from the heaven above. And all great things ang manifesto of the earth is our God. He's our God. There is none else, our God. He's our God. There is none else. Once again, let us adore. Let us adore the ever-living God. Come render praise unto Thee, was spread out in heaven and established the earth. And all glory ang manifesto of the earth is our God. He's our God. There is none is our God. He's our God. There is none else. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah,
sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. 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 Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming very soon. With my lips I will bless thee. With my mouth I sing your praise. With my eyes I long to see you. Show me your way. Let my ear I long to hear you. With my hands I long to touch you. With all my heart I surrender to you. Little Daddy is within me. Bless his soul in every little Daddy's within me. Bless his soul in me. Once again with my lips I will bless them. With my lips I will bless thee. With my mouth I sing your praise. With my eyes I long to see you. Show me your will. In my ear I long to hear you. With my hands I long to touch you. With all my heart I surrender to you. Little Daddy is within me. Bless his soul. Let them little
Purihin ka, Panginoon, sa oras mong ito, Diyos. Sambahin ka, Lord. Nang basta sa amin, Lord, Lord, dinadakila ka namin. Sinasamba namin, Panginoon, ang mapapuring awit, O Diyos. Tunay nga, Lord, na karapat-dapat kang purihin at sambahin ng basta sa amin, Lord, O Diyos. Ikaw ang Diyos sa buhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa gawain nito, O Diyos, sa loob ng isang oras. Naway kay aming maparangalan at mapapurihan at paglingkuran, Panginoon, sapagkat karapat-dapat kang dakilain ng basta sa amin na ito. Kaya Lord, samahan niyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ating sabi ng Amen. So, purihin ng Diyos sa gabing ito. At tunay nga, Panginoon, ay tunay nga napakabilis ng araw. Noong nakaraan ay Lunes, ngayon naman ay Lunes na naman, no? So, hindi po natatapos ang Lunes hanggat buhay po tayo. So, hanggat buhay ang tao ay ang Lunes ay hindi po natatapos. Natatapos lamang ang Lunes kapag namatay na po ang isang tao. Hindi na magbibilang siya ng Lunes, no? Kaya, so, sa oras pong ito ay pasalamatan po natin ang Diyos. Sino pong gusto magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon? Siguro ang ating pong chairman, siguro, no? Maraming salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng sa mapalong pero nandun pa rin yung pag-ibig niya sa akin kasi nagpapasalamat ako sa kanya dahil na nakakayanan ko lahat ng tao sa buhay kasi titiwala ako sa kanya. Siguro isipin ko sa sarili ko kung wala ako sa kanya. Bibigay ako pero alam mo imposible sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi ako sinababayaan. Nandun pa rin yung napalalanan niya ako lagi. Binibigyan niya ako ng lakas. Pangunawa sa akin niya pa. Minsan, nakakapagsalita pero binibigyan niya ako ng huwag ng ganyan. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi man siya nagsasalita pero pararamdam niya ang tunay na may pagkukulang. May kapagsalita ka bilang tao pero salamat sa Panginoon dahil kung hindi niya ako ginagabayan, pero ako nasa ako. Salamat sa Panginoon. Amen. So, purihin ang Diyos sa gabing ito. At meron pang gusto mong pasalamat sa Panginoon sa oras pang ito? Una ko pasalamat ako, Lord. Dahil tinugon niya ang aking kahilingan na maka-camping ako sa isla ng Boracay. Amen. Ligtas at nakauwi kami ng ligtas. Although nandoon yung pangamba ko na sabi pa nga ni Kagawad ay may bagyo, tatawid kami ng bangka. Pero nanalig ako sa kanya na ililigtas kami. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang kalagayan. Tsaka nagpapasalamat din ako na ginagabayan sa lagi, napamilya ko, ligtas sa anuman karamdaman, at saka sa mga mahal ko sa buhay. Sa kanyang biyaya ay walang nagkakasakit. Salamat. No? So, purihin ang Diyos sa mga pagpapala at patuloy na pasalamatan po natin talaga ang Diyos lahat ng oras, ng araw, ano man ang ginagawa natin, tagumpay man o pagsubok ay dapat na pasalamatan po natin ang Diyos, no? So, meron pa kay sis, baka gusto mo pasalamat sa Panginoon? Yan. Yan lang. So, purihin ang Diyos. Mayroon ba rito pasalamat kay Lord? Ang bait ng Diyos eh. Amen. Papasalamat pa ako sa gabi ito sa Panginoon at niligtas kami mag-iina sa dumating na sunog. Yung awa ng Diyos naman, nag-arouse kami. Eto, papasalamat talaga ko sa Kanya. Lahat ng problema, hindi man madaling nalulutas pero kahit paano, nakakayanan ko na nalulutas din ang konti. Kaya hindi ako nakakalimot sa Kanya kahit saan man ako nandun. Kasama ko siya kahit ako saan nandun. Papasalamat ako sa Panginoon hanggang ngayon. Pinagbigyan pa niya ako ng kasang katawan. Kahit man ako nagkakaroon karamdaman dito ni Inda. Dahil nandiyan siya kasama ko. Tiwala ko sa Kanya. Amen. Talaga hindi ko siya nakakalimutan kahit kailan. Matulog ako, magising ako, nandiyan siya kasama ko. Kaya talagang bawa ko sa Kanya.
Nagtiwala ko sa Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos, no? So, ganun po talaga. Kailangan magtiwala talaga tayo sa Panginoon. Lahat ng bagay, ang Diyos po ay gumagawa ng himala sa buhay po natin. Meron pang gusto ko salamat? Ako po, ang pinapasalamat ko po, lagi naman po kay Lord, kung buhay na natatanggap natin araw-araw na gumigising tayo. Lalo na yung pamilya natin ang mahal natin. So, ang kalusugan na ibinibigay niya sa atin na makayanan kung ano man yung problema natin sa buhay. Pinapasalamat din ng buong naming pamilya na yung isa naming pamilya na nagkaroon ng sakit ay kahit pa paano ay unti-unti nakakalimutan. Amen. Sa tulong po ng pagdarasal at pagsama ng mga pamilya, tulungan ng pamilya. Amen, no? So, purihin ng Diyos sa buhay po natin na tunay nga po na wala po talagang imposible sa Panginoon. Basta magtiwala lang po tayo. At higit sa lahat ay yung lagi natin ilagay sa puso at isipan natin na hindi po talaga tayo taga rito sa mundong ito. Tayo ay dayuhan lamang na ibig sabihin kung ano mga pagsubok na dumating sa ating buhay, talagang dumarating sa atin yan dahil nandito pa tayo sa mundong ito. Pero laksan lang natin ang loob. Sabi ng Diyos, sabi natin po sa Kristo, laksan nyo lang ang inyong loob sapagat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, lakas loob lang po ang dapat ibigay natin sa sarili natin at higit sa lahat ay sa Panginoon. Kung may nararamdaman man tayo, sakit at karamdaman, natural po yan. Sapagat ay ang ating katawang lupa ay talagang mararamdaman po natin ang sakit. Pero darating po ang araw ay hindi na po natin mararamdaman yan. Ang malaga at importante ay maging panatag po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So meron pa gusto? Kung wala na po ay meron pa sa loob po ng isang oras ay meron pa tayong 12 minuto para po sa pagkain ng salita ng Diyos. Handa na ba tayo kumain ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Tandaan po natin, ang ating pagkain ay dalawa po ang nagugutom sa atin. Nagugutom tayo sa kaluluwa natin at nagugutom din tayo sa ating espiritu. No? So, kaya sa buhay po natin ay nung hindi pa tayo buhay pang ating spirit, ang patay pang ating espiritu, ang nabubuhay lang sa atin ay body and soul, ay ang nagugutom lang sa atin yung ating body and soul, no? Ang pagkain lang dito sa mundong ito. Pero nung mabuhay na ang ating espiritu, ay nagugutom na rin tayo sa mga pagkain spiritual. Kaya meron tinatawag na pamumuhay spiritual, no? Na kung saan ay nabubuhay ka hindi lamang sa tinapay, kundi nabubuhay ka rin sa salita ng Diyos. So sa mga oras pong ito, ang ating pong pag-aaral ay patungkol po sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. No? Pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo sapagkat marami pong mga tao na halos ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang Panginoon o bilang Diyos ng kanila pong buhay. Ang unang-una na dyan, ang hindi ko may kilala kay Kristo bilang Diyos ay ang mga Israel. Ang mga Israel, sila po ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang paniniwala lamang nila kay Kristo, si Kristo ay tao lamang. Si Kristo ay pangkaraniwan lamang. No? Pero sa atin na mga kinahabagan ng Diyos, ipinanawa po sa atin kung sino si Kristo sa buhay po natin. At bago yan, tayo muna po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon upang bigyan po tayo ng pangunawa upang maunawaan po natin ang kanya pong mga salita. Panginoon, sa mga oras po ito, O Diyos, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa batsa sa amin, O God, sapagat ang iyong mga salita, O Diyos, ay matalinghaga, O Lord, at makapangyarihan, Panginoon. At ito ay magbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming mga puso at maging pagkain ito ng aming Espiritu, Panginoon. Nawa ang iyong mga salita ay maunawaan po namin at maintindihan po namin, maging yung lingkod, bigyan niyo po patuloy ng kalaman at karunungan na hindi ako ang kanilang makita, Panginoon, hindi ako ang kanilang mapasalamatan, kundi ikaw lamang, O Diyos, sapagat kami ay ginagamit mo lamang para maging daluyan ng iyong mga pagpapala, Panginoon. Kaya purihin ka, O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat na narito sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. So dito ay mapag-aaralan po natin, meron po tayong apat na points patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Una, ang pagiging Diyos ni Kristo, ng ating Panginoon Kristo ay bilang makapangyarihang Diyos. No? Bilang makapangyarihang Diyos. Na siya ay tinawag na sinasabi doon sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6 na sinasabi ng Biblia ay ganito. Sabi niya, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kangahanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So doon sinasabi ng Biblia na ang sabi niya, yung sanggol nito na isisilang ay ibinigay sa kanya ang pamamahala. Nasabi binigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Tatawagin siyang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. No? So doon ay sinasabi sa aklat ng sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6 kung sino ang atin Panginoong Hesukristo. At ito'y nagkaroon ng katuparan sa aklat po ng Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23. Ang sabi niya, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang Jesus na ipanganganak sa mundong ito ay ang siyang hinulaan sa Old Testament na siya ang pangalan niya ay makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. At ang sabi rito, tatawagin siyang Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Bakit naging kasama natin ang Diyos? Sapagkat si Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay pinanganak ni Maria para maging katulad po natin. Yun yung sinasabi ko na ang Diyos ay nagpakumbaba. Inabot niya tayo, bagamat siya ay mayaman, lahat ng nakikita natin, siya ang may-ari, siya ang may lika, siya ang may gawa. Ngunit nagpapakumbaba siya upang ikaw at ako ay tubusin sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bilang dakilang Diyos at tagapagligtas at muling darating. Na sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bilang dakilang Diyos at tagapagligtas at muling darating. Ang sabi niya po sa Tito chapter 2 verse 13, ang sabi niya, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, sinasabi kung sino si Jesus Christ, ang ating Panginoon Kristo, siya po ay yung tinawag po siyang dakilang Diyos at tagapagligtas na muling darating. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mga lingkod ng Diyos kung sino itong Kristo na ating sinasampalatayanan na ang pagkakilala ng iba, si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay tao lamang. Pero ang mga totoong lingkod ng Diyos ay nagsasabi kung sino ito si Kristo. Ang sabi niya po sa Pahayag chapter 1 verse 7 hanggang 8, ganito sinasabi ng Biblia, tingnan ninyo, dumarating siya na nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga, amin. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So doon ay sinasabi kung sino si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay nagkatawang tao. No?
na sinasabi ng banal na kasulatan, siya ay dakilang Diyos at tagapagligtas at muling darating. At ang sabi rito, tingnan ninyo dumarating siya na nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya, ganoon nga, amin. Mangyayari, sabi ng Biblia, ako nga ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So doon ay makikita natin kung sino ito si Kristo, na ang Kristong ito ay yung kanyang pagiging Diyos bilang dakilang Diyos at tagapagligtas na muling dating. Pangatlo, ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo ay bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi sa John chapter 5 verse 20, ganito ang sinasabi ng Biblia. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So doon ay sinasabi ng Biblia kung sino itong Kristo na ating pinaglilingkuran. Siya yung tunay na Diyos. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Nasabi doon sa John chapter 1 verse 1, sabi niya, nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa John chapter 1 verse 12, John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan kung sino itong Jesus na ating pinaglilingkuran. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nasabi niya sa pasimula, naroon ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao sa katayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag kilala mo si Kristo, kilala mo na rin ang Diyos. Ang sabi niya sa Colossus chapter 2 verse 9, ang sabi niya, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Kahit siya'y nagkatawang tao, likas na sa kanya ang pagiging Diyos. Alam niyo ba kung sino ang unang-unang nakakakilala kay Kristo bilang Diyos? Yung mga masasamang espiritu. Yung mga sinasapian ng masamang espiritu kapag nakikita si Kristo, lumuluhod po yan kay Kristo at sinasabi nila, naparito ka ba upang kami parusahan? So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan kung sino itong Kristo na nagkatawang tao. Ang sabi niya po sa Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 11, nawa magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga pangkaraniwang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusan itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan kung sino itong Jesus na ating pinaglilingkuran, kaya hindi po tayo nagkakamali sa ating paglilingkod sa kay Kristo. Dahil alam natin kung sino si Kristo. Siya po ay Diyos, tunay na Diyos na nagkatawang tao. No? So last but not the least, pangapat, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo bilang bugtong na anak ng Ama na siya ay nagkatawang tao. Bilang bugtong na anak ng Ama
na siya ay nagkatawang tao. Ang sabi niya sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. At ang sabi niya sa John chapter 1 verse 18, ang sabi niya, kailanman, ang sabi ni Jesus Christ, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Kung titingnan po natin ang salita ni Jesus Christ nung siya ay narito sa mundong ito at siya ay nangangaral at ipinangangaral niya ang kanyang sarili, na sabi niya, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit siya ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sino nagpapakilala? Sabi niya, pinakilala siya ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagpapakilala sa Ama kung sino siya. Kung sino yung Kristo na kanilang napapakinggan at nakakasama. Kaya sabi niya, mapalad ang mga naniniwala sa akin. Kaya doon ay sinabi sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 4 verse 9 hanggang 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanya kaisang-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So yun ang dahilan kung bakit ay nagkatawang tao si Jesus Christ para mapatawad ang ating mga kasalanan. Bakit? Sapagat ang Diyos ay walang laman at dugo. Kailangan niya magkaroon ng laman at dugo sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan niya magkatawang tao para magkaroon siya ng laman at dugo. Ang sabi niya sa Hebrew chapter 2 verse 12, dahil ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So yun ang dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao. Dahil mahal tayo ng Diyos. Sa lahat ng nilikha, tayo lamang ang pinaka-espesyal na kanyang nilikha. Why? Sabagat ikaw at ako ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya nung siya'y magkatawang tao, ginamit niya ang kalarawan ng Diyos ay walang iba kundi ang tao. Yun ang kanyang kalarawan. Kaya sinasabi doon sa John chapter 4 verse John chapter 14 verse 7 na sabi ni Filipi, Panginoon, ipakita na po ninyo sa amin ang Ama upang lubos na kaming masiyahan. Pero ang sagot ni Jesus Christ, Filipi, kahit tagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala. Bakit mo sinasabing ipakilala mo sa amin ang Ama? Hindi ka bang naniniwala na ako ay sumasama at ang Ama ay suma sa akin? Sabagat ako ang Ama ay iisa. Kaya wala ka ng ibang hahanaping Ama maliban sa akin. Kung ako'y kilala mo na rin ang aking Ama. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama, sapagat ako at ng Ama ay isa. Kung baga sa walang ibang Diyos maliban kay Kristo. Kapag hindi mo nakilala si Kristo, hindi mo rin makikilala ang Diyos. Sapagkat walang ibang Diyos maliban kay Kristo. So, purihin ang Diyos sa gabing ito. Nawa ay meron po tayo naintindihan, meron po tayo naunawaan na ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bilang makapangyarihan Diyos. Pangalawa, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bilang dakilang Diyos at tagapagligtas at muling darating. Ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Pang-apat, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bilang bugtong na anak ng Ama na siya ay nagkatawang tao.
tao. Kaya nung tinawag siya, nung siya ay nagkatawang tao, doon siya tinawag na anak ng Diyos, sapagkat ang tinutukoy na anak ng Diyos ay tao. Kaya na maging tao si Jesus Christ, tinawag siyang anak ng Diyos. So, purihin ang Panginoon sa oras pang ito, bago po tayo magtapos, baka meron kayong mga katanungan na hindi nyo po naintindihan at hindi nyo po naunawaan. Che, sa inyo pong palagay, mayroon ba kayo naintindihan? Hindi ako nabasa. Kasi ang mata na kayo sa sino po siya. Naintindihan po, Pastor. Naunawaan na namin. Amen. So, purihin ang Panginoon, no? So, nawa, sa patuloy po nating paglilingkod sa Panginoon ay alam na po natin kung sino ang ating Panginoon Jesus, na kung saan ay siya lamang ang ating pong tagapagligtas. Kaya ang bukang bibig dapat natin ay walang iba kundi si Kristo. Kung meron man tayong ipagmamalaki sa buhay natin, ay si Kristo. Hindi yung mga manggagawa, hindi yung mga tanyag na mga ngaral, hindi po yun. Kundi ang bukang bibig natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Why? Sabagat siya lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay iligtas. At siya lamang ang daang papuntang langit. Sa Gawa 4:12, Peso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. So walang ibang tagapagligtas maliban kay Kristo. So purihin ang Panginoon sa oras pong ito. Nawa ay meron tayo naiintindihan at meron tayo nawan. Tayo po imawit sa Panginoon. Purihin po natin ang Diyos sa oras pong ito. Pwede po natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at kublihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko, misampay ikaw aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at kublihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano
anuman kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Give thanks with a grateful heart, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's giving, Jesus Christ His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ako po, yes, glory. Ako po si Brother Joel sa pangwakas sa panalangin. Sige, Panginoon, salamat po sa gawain sa barangay nito. Patuloy namin dinadalangin ang nasasakupan ni Chairman Yes, na Lord. kung paano kami maging may takot sa iyo, ganun din ang nasasakupan niya. Dalangin din namin, Panginoon, masampu na kanyang mga kagawad, mga barangay, o Diyos na makasama namin sa mga susunod na gawain. At naniniwala kami, Panginoon, wala pong posible sa iyo Yes. na mapabuti ang barangay nito sa pamunuan Yes, Lord. ng barangay chairman, Panginoon. Ikaw po ang mag-ingat sa mga gagawin pa namin, lalo na po sa punong barangay, Yes, sa Lord. mga pagpapasya, sa lahat ng gagawin na pa sa kanyang mga panunungkulan, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa mga gawain na katulad nito na ikaw ang napaparangalan Yes. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless po. Maraming po salamat. Tapos na po ang ating Bible study. Patimpla mo silang kapit ka. Dahil susi doon pa, bigyan mo sa duty ngayon. Baka gusto gamitin ng mga nakatira sa taas, pero yung susi sila. Sa